sasabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan, kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Hamon sa Pangulo, dapat gawin niya. Pero, that does not give the Vice President the license to do what she wants to do. Yung mga pinagsasasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Ugali ba? Hindi ugali ng mataas na opisyal ng pamahalaan yan. Hindi po, opo. Ako yun lang, ito usapan na tong usapang diretsahan. Tantanan nyo na yung pagbili-bili ng mga projects. Panahon pa ni, alam ni Pangulong Duterte to, panahon pa niya. Yung mga kongresista, binibenta nyo yung mga projects. At nagpatuloy ito ngayon. Pagka hindi po nilubayan yan, ito pong mga bili-bili ng project na yan, maniwala kayo, we are going to the dogs. May problema ba ang administrasyon? Meron. May problema ba si speaker? Meron. Pero that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamalian. Yung mga ang problema kasi sa kanya, merong sasagutin lang eh. Kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap doon? Ikaw nga yung nakakaalam kung merong katiwalian yan o wala. Saka naman nakakita. Apat na withdrawal ng 125 million each, kalahating bilyon. Sabihin nyo, hindi nyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hindi po ba, mga kababayan? Ito po nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Ito po nangyari sa bayan natin. Ayan. Pagka diehard Duterte ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Pag diehard BBM ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Ito na po nangyari sa bayan natin. Ito na po nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Opo, yan na po nangyari sa bayan natin yan. Kawawa po itong bayan natin. Na-polarize tayo dahil sa mga leader na iniidolo ng karamihan. Hindi po ba? Ako, ang pangarap ko, matagal ko na itong pangarap. Sapagkat naniniwala ako na tama yung ginawa ni Senator Ping Lacson. Matagal ko ng pangarap na sana ay tanggalin ang diskresyon ng mga mambabatas, congressman at senador sa paggawa ng proyekto, sa bidding.
Ewan ko lang kung may tumakbo pang congressman at kung may tumakbo pang senador. Tanggalan po ninyo ng discretion ang mga mambabatas natin sa pagturo ng mga project, pagturo lalo na ng mga kontraktor na gagawa ng project. Pagka po ganun, ewan ko lang kung may tatakbo pang congressman at senador. Yun ang pangarap ko. Sana mangyari yun. Pero mahirap eh. Mahirap mangyari. Alam niyo kung bakit mahirap mangyari? Sila magdidesisyon eh. Yun ang problema natin, mga kababayan. Parang, di ba? Parang kaya tumatakbo ngayon ng mga mambabatas, gustong maging congressman, eto pa, meron pang isang gusto si Ping Lacson na matagal ko nang gustong mangyari. Alam niyo po, kaya itong Ping Lacson na to, nanghihinayang ko kay Senator Ping Lacson eh. Sana si Senator Ping Lacson ang naging presidente ng Pilipinas eh. Alam niyo po yung isa pa niya sinasabi, sabi niya, pagka ikaw ay pumasok sa gobyerno, pag ikaw ay government official, whether you are appointed or elected, dapat waived ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dapat pwedeng halongkatin ng gobyerno na nag-iimbestiga ang iyong bank accounts. Pagka ikaw ay isang tao na pumasok sa gobyerno, ulitin ko ang gusto ni Senator Ping Lacson, all government officials, elected man o kaya appointed, dapat walang bank secrecy law. Kung gusto po nating matigil tong katiwalian sa pamahalaan, kung gusto nilang matigil ang katiwalian sa pamahalaan, ano po yung dalawa lang muna at marami pa namang iba. Ano pong una, tanggalan ng diskresyon ang mga mambabatas sa pagpili ng mga projects at lalo na sa pagpili po ng mga kontraktor. Hindi nila trabaho yon. Number 2, dapat pag opisyal ka ng gobyerno, gaano mang kataas ang posisyon mo sa gobyerno, gaano mang kababa ang posisyon mo sa gobyerno, dapat waived ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dalawa lang. I support that 100%. Opo. Dalawa na yun. Major po yan, mga kababayan. Mabubusit ka eh. Ang problema ngayon, contractor mismo, congressman eh. Oo. Ay, nako mga kababayan. Nakakalungkot. Ang pinaka nakakalungkot po dito, sa totoo lang, yung nag-aaway-away tayo dahil sa mga politiko. Nag-aaway-away tayo dahil sa mga tinamaan ng magaling na yan. Natuto lang tayo mag-computer. Kung mag-akusa tayo sa kapwa natin, ganun na lang.